Sinamahan ng GMA Integrated News si Alden Richards sa kanyang first day sa aviation school. Tuloy-tuloy na to. This will be a 2-year course, and after I graduate, I'm gonna be able to fly a commercial plane. Sinilip namin si Cadet Alden sa kanyang classroom at isinama niya kami sa muling pagsubok niya sa isang flight simulator. Wow! Ito yung nasubukan mo na dati. Yes, yung pinalipad ko na nung wala pa akong uniform. Kasama ko ngayon si Cadet Richard Pokerson Jr. Dito tayo ngayon, susubukan natin tong simulator ng A320. So actually, the things that we can feel inside the simulators are the actual happenings inside the flight cockpit of an A320. Para talaga aeroplano, Yes, no? ayun yung screen niya. Yan, ililipad niya Let's go. tayo. Pero before anything else, Safety seatbelt first. muna. Yan, kasi parang nasa totoong flight daw tayo. Yung nakikita nyo, parang merong horizon, may runway. Naiya to. Simulation ng naiya to. Totoo ba? Terminal 3. Ay, ayun. Hindi, try ko ako naman mag-take off. Yung muna sa 5. Then pag nagpantay silang dalawa, lagay mo dito sa next MC. Sige po. So, dahan-dahan ka. Tandaan na. Paa mo dapat nasa rudder. Okay po. Kontrolin mo yung direction niya. Sabi ko rotate, saka ka rotate. Fuel input. Ay, tinatry naman natin yung iba't ibang klaseng weather. So, iba't ibang senaryo pa rin sinusubukan nila dito. Katulad niyan, nasa clouds naman tayo ngayon. Yan, palanding na kami. Minimum Si Alden itong nagpapalanding ngayon. 200. $100. 50, 40, 30, 20. Retard. Retard. Landing tayo. Okay. Reverse. Yan, reverse yan. No. Why? That's my boss. I love you, LGM. And I'm sure all of us love LGM, right? Right, guys? Let's go! Magandang umaga po. And of course, we're doing this, of course, for Nestle and for a long-time partnership po with GMA to give you thanks and gratitude. So on behalf of GMA, in celebration po of our 75th anniversary, congratulations on another NestCon and thank you, and once again, good morning po sa inyong lahat. But before we leave, can we take like a crowd selfie po? Hello Kathden fans! Ito na nga ha, exclusive ito mga kasambreros kasi nga tinur tayo at sinamahan niya Sir Nelson Canlas. Salamat po kay Sir Nelson Canlas ng GMA News. Si Sir Alden sinamahan niya talaga dito sa unang flight niya Sir Alden mga kasambreros na he is guided by the main pilot of course no. After 2 years ng kanyang pag-aaral mga kasambreros ay kung pwede na siya magpalipad ng commercial plane. Grabe no? Imaginein mo sa isang commercial plane sa Cebu Pacific for example or Philippine Airlines tapos si Sir Alden yung mismong piloto. So baka imbis na ay after ng magpa-picture pa rin ng mga tao mga kasus. Grabe no? Pero siguro mas madali dito yung kanyang siguro mga 1 year lang siguro dapat ito no kung depende sa kanyang hasa or training mga kasambreros. So si Sir Nelson Canlas dito ay talagang siya simulator ito mismo parang connected sa NAIA mga kasambreros yung kanyang minamaneho dito. So this is a real flight talaga mga kasambreros. Tapos talaga siya naiya talaga siya mga kasambreros. So as in real talaga siya na pag take off, paglipad mga kasambreros. So grabe no, talagang hindi pa ako makaget over mga kasambreros sa mga achievements at saka mga plano ni Sir Alden. So 2 years. So after 2 years ay malalaman natin no kung ano na ang plano ni Sir Alden at saka niya soon to be Mrs. Falkland. Hindi, joke lang po mga kasambreros. So ito po no, so nasa Clark, Pampanga pala ito nung tinur niya. Grabe naman, may babae pa pala dito na talaga nag-ooperate din po no sa simulator mga kasambreros ng totoong eroplano. Grabe no,
parang dito makita na talaga yung intelligence ng tao at saka wisdom na binigay ng Panginoon na yung lumilipad na eroplano ay kayang-kayang imaneho ng isang tao, mga kasombreros. So talagang totoo siya, no? And then yung tawag dito, maraming mga kukulikutin, mga kasombreros, pero yun nga po, no, talagang good job at saka pagpalain palalo si Sir Alden ng wisdom and skill, mga kasombreros, because he has a good heart. So yun po, no. And the next item natin, so yun na nga kanina wala akong video na i-flash, so ito na yung video, mga kasombreros, dun sa NestCon, mga kasombreros 2025. Tapos nagsalita nga si Sir Alden dito na respectful siya dun sa parang may-ari or CEO siguro ng Nestle, mga kasombreros. So si Ma'am Shuvi, si Ma'am Bianca at saka si Ma'am Easy yata yung kasama niya dito, mga kasombreros. Tapos yung iba hindi ko na makilala, mga kasombreros. Medyo puto lang video, no? Pero po, he was introduced also, si Sir Alden, mga kasombreros. Parang ang dami ng tao rin dito. Tapos nag-intermission number pa nga siya, mga kasombreros, ng Uptown Girl. Sa parati niyang kinakanta itong Uptown Girl. So grabe, no, ang talented rin ni Sir Alden, mapa aeroplano, mapa stage, no, dito pa sa pelikula, paging director, businessman. Naku, ikaw na talaga ang versatile. Kung may totoong picture ng versatility ay si Pops Alden na talaga iyon, mga kasombreros. And then ito, nagbabala yung isang Alden Trooper dito, mga kasombreros, no, yung Alden Troopers Art, mga kasombreros, Alden Richards Troopers Art. So merong isang gumagamit kasi sa pangalan ni Sir Alden dito para manghingi ng parang tulong kunwari, tapos parang modus siya, no? Sabi dito, this is an awareness post, pakibasa hanggang dulo. Ito po yung account na ito ay hindi po si Alden Richards or related kay Alden, so wag po kayong kumagat sa pangako niya kasi kayo po ang may scam. Pag minessage nyo siya, may isa na pong nag-message sa akin na naloko ng page na yan. Pinangakuan siya ng 20,000 pag pangkabuhayan showcase, pero pinagbayad mo na siya ng 799 pesos. Lagi po natin tandaan na may foundation si Alden Richards sa AR Foundation Incorporated na siyang nangangasiwa sa mga charity niya. Ano mang message na hindi manggaling sa AR Foundation na hindi totoo, maging alerto po tayo sa panahon na marami at madali na manloko at wag basta-basta magtitiwala. Magtulungan din tayong i-block at i-report ang account na to. So ito po yung account, mga kasombreros. So wag po tayong kasi maraming mga scammer talaga ngayon, no? So ito nga yung pangalan na tulong mula kay Alden Richards. So parang pinangakuan, scammer nga talaga siya, mga kasombreros. Kaya wag po tayo magpa-loko, no? At saka baka may mag-PM sa inyo. So yun nga, no? AR Foundations Incorporated lang talaga ang legit na charity ni Sir Alden, mga kasombreros. And then ito, spotted na Sir Alden. Alam ko ito yung parang parts spotted siya na kumakain. Tapos ay parang ito yata yung time na may kakulitan siyang fan na yung tahimik vlog. Something like that, mga kasombreros. Tapos ayun, parang kumain sila dito, mga kasombreros. And then part ng kanyang Instagram story, no? Itong kumaga pa na nasa bathtub, mga kasombreros. Hayahay si Sir Alden. Siguro kailangan niya magpahinga, mga kasombreros, no? So hindi ko alam kung sa kanya ito or sa isang lugar na pinuntahan niya kanina. So ito ay kanyang Instagram story. So lahat sana all hayahay. So parang walang biking yata si Sir Alden or cycling ngayong araw, no? Kasi nga magpapahinga din minsan ng kanyang katawan. Ang cardio niya ay sobrang dami, mga kasombreros. And then ito, si Ma'am Catherine nag-post ang Catherine admin kanina, yung part ng kanyang endorsements nga, mga kasombreros, itong Bangko BPI. Marami pa, mga kasombreros, ng pinost kanina, no? Yung mga Lancome, yung mga Landers, yung basta marami, mga kasombreros, TNT and so on. Pero ito ay part ng kanyang post, mga kasombreros. And then itong parang nasa kotse siya, mga kasombreros, tapos suot niya yung kanyang
favorite color na kulay green na sweater mga customers. Pero alam ko medyo matagal na itong picture na ito mga customers na na-repost lang po. And then ito, last item natin mga customers, itong pinost na isang Aldinatic, sobrang cute nito kasi tsaka sobrang touching. 2016 nung una siya mag-enroll, tapos 2025. So inabot talaga ng 9 years yung kanyang kasi yung unang flight din niya doon sa may aeroplano, wala pa siyang uniform. So ngayon talaga may uniform na siya mga kasombreros. So ito ay tawag dito 2016 pa nung una siyang umupo, at saka yung picture niya na merong parang tawag dito yung kulay puti na official na uniform mga kasombreros. Tapos ngayong 2025 nga po pinaghambing at saka pinagdikit mga kasombreros. So sobrang lupit lang And then ito, next item natin. So, last item pala natin dito mga kasombreros. Ang ginawa dito, sobrang ganda, Padayon Future, tapos Captain. Yung Padayon kasi sa Ilonggo po at saka sa Bisaya ay ibig sabihin patuloy, patuloy, tapos Future Captain. So, tapos si Sir Alden mga kasombreros. Parang animated siya. Tapos, inedit-edit mga kasombreros. Sobrang lupit, At saka sobrang touching talaga nito mga kasombreros. Alright, so naman po sa ating Kathleen items nawa po ay meron po tayong isang masayang araw, Thursday ngayon mga customers ay July 31, 2025. Blessed evening po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title, Pagkakaisa. Ephesians chapter 4 verses 2 to 3. With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity, pagkakaisa, of the Spirit in the bond of peace. Napakaganda po nito mga customers. Applicable po sa ating mga pamilya, sa ating tahanan, sa ating kumpanya, sa ating trabaho, sa eskwela, and kahit saan mga kasombreros. Napakahalaga po talaga ng pagkakaisa, lalong-lalo na po sa buong bansa. Ang verse na ito ay nagre-remind sa atin ng kahalagahan pa, maliban sa pagkakaisa mga kasombreros, ang qualities ba, yung behavior, yung attitude natin like humility, mention dito, pagpapakumbabang loob, gentleness, yung pagiging mahinahon, patience, pagiging pasensyoso mga kasombreros, love and unity as we interact with each other mga kasombreros. Lalong-lalo po ito parati kong in-emphasize talaga dito yung kahalagahan ng gantong mga uri ng good traits or good behaviors mga kasombreros sa loob ng ating tahanan. Huwag na po tayong lumayo, kasi hindi naman tayo nagkikita-kita sa isang church, sa ating pamilya po ay dapat i-apply natin yung pagkakaisa. Remember, kapag ang pamilya na punong-puno ng pagkakaisa mga kasombreros, mas marami silang na-accomplish. Mas marami silang na-achieve mga kasombreros na plano, na mga desisyon, na mga goals sa buhay. Kunwari, si nanay mo plano na anak, ganito, magkakaroon tayo ng project na magbabuyan tayo. For example, bibili tayo ng ganito. Or for example, ganito yung project natin. Tapos, since may pagkakaisa, susuportahan ng anak, susuportahan ng asawa, and so on. So, mas madali kaysa sa ikaw nagplano, ay ikaw lang din ang gagawa. So, walang suporta mga kasombreros ay masyadong mahirap po yun, It encourages us to approach relationships and situations with a mindset of humility, putting others before ourselves and recognizing that we are all equal in the eyes of God. So, ito mga kasombreros, napakahalaga nito kasi ang isang anak, for example, ang isang asawa, ang isang magulang, if they don't perform humility at all, ay mahirap po. Kunwari, nagkamali si ganito, nagkamali ka, tapos kasi mayabang ka o wala kang humility, so hindi mo tatanggapin na mali mo. So isa rin ito sa nagpapabagal at saka nagkakaroon ng mga hidwaan, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan mga kasombreros, ang mag-anak, ang magpamilya, and so on, kasi nga wala silang humility. Okay? Parating sasabi ng Biblia na ang humility ay dapat idamit natin na parang damit natin, na physical mga kasombreros na material na damit, ang humility. Being gentle and patient towards others allows us to show empathy and understanding, fostering a sense of compassion and kindness in our interaction. So, napakaganda nito mga kasombreros kasi yung mga good traits, yung mga good attitudes or good behaviors na ito mga kasombreros, kumbaga pa may moral value ba? May moral
moral standard mga kasombrero sa loob ng tahanan ay madali tayong yung empathy, isa ito sa napakaganda na ugali mga kasomberos. Kunwari, nasasaktan yung kapatid mo or yung magulang mo or yung nanay mo or yung anak mo, maki-empathize ka, no? Kailangan mag-show ka ng parang nararamdaman mo rin yung nararamdaman niya, no? Maliban pa dito yung sympathy, of course, no? Kasi mas malalim at mas mataas talaga na level ang empathy mga kasomberos. You're putting yourself into one's shoes mga kasomberos. So napaka po kasi masakit yan. So parang nafe-feel mo rin yung sakit niya. Parang nakikiisa ka doon, no? Sa kanyang sakit at pighati mga kasomberos. And same goes with happiness or success mga kasomberos na na-encounter at nararanasan ng iyong kaibigan, for example, and so on. The verse also emphasizes the significance of love and unity sa ating relationship. So calling us to work towards building harmonious connections with one another. So yung harmonious connections, hindi po yan mangyayari kapag wala po itong mga traits na ito. Yung humility, yung pagkakaisa, yung understanding, yung peace, yung gentleness, yung patience, yung empathy, understanding, etc. We are encouraged to seek resolution in conflicts, promote understanding, and create a sense of tranquility and unity in our communities by striving to maintain peace. Ang peace mga kasomberos, napakahalaga nito. Nagkakaroon ng peace ang isang pamilya kapag merong pag-ibig, no, na naghahari sa loob ng tahanan. Sa magulang, mauuna dapat mga kasombrero sa magulang ito kasi from God to parents toward or upon the children. Kasi ganun ang sequence Sa salok ng pag-ibig ang magulang kasi hindi naman ang mga anak ang una magtuturo sa magulang kasi nga ipapanganak pa lang sila, no, at saka lalaki and so on. So ang magulang dapat napupuno na siya ng pag-ibig ng Diyos mga kasomberos, ng pagpapatawad, ng humility, ng patience, ng gentleness, and so on mga kasomberos, para ang may turo nila sa kanilang mga anak ay ganun din. So hindi mo may tuturo yung pag-ibig ng Diyos kung hindi mo alam at wala ka nun mga kasomberos. May pag-ibig kasi ang mundong ito pero shallow, no? Minsan mababaw, kung kaya pag nag-aaway na yung magulang, pag nag-aaway na yung mag-asawa, tapos hindi na ma-resolve kasi nga walang sumasalok sa pag-ibig ng Diyos kasi nga hindi sila connected. Parang isang yung isang sanga ng isang mangga, no, kapag hindi na siya connected doon sa mismong puno tapos pinutol na, gagawin niya ng panggatong pag natuyo mga kasomberos. So ang buhay natin, ang magulang, kung hindi siya connected sa mismong sa Diyos mismo mga kasomberos, walang personal na relationship at hindi nagbibiblia, hindi walang prayer time. So doon mo malalaman na ang tao ay hindi connected sa Panginoon mga kasomberos kapag hindi nila agenda, hindi part ng kanilang routine everyday yung salita ng Panginoon. So doon po natin malalaman, no, kung ito ba ay Christian, ito ba ay may personal na connection, may malapit at saka close na relationship sa Panginoon, o wala, kung nagsishare siya ng time sa Biblia or hindi mga kasomberos, or sa panalangin. So Apostle Paul is encouraging us mga kasomberos na yung pagkakaisa talagang gawin din nating sentro ng ating attitudes or behaviors or spirit sa loob ng tahanan. Reflect on this verse as you consider how can you embody these qualities in your interactions with others. How can you practice humility, gentleness, patience, and love in your relationships? And of course, unity. How can you work towards unity and peace in our community and create a positive impact on those around you? So, hayaan natin ang verse na ito mga kasomberos ay mag-impact sa atin. No? Humility involves recognizing our weaknesses and valuing others above ourselves. Gentleness is about showing kindness and avoiding harshness even when provoked. Yung gentleness at saka yung patience ay they work hand in hand, no, yung attitudes na ito mga kasomberos. Kasi ang tao kapag malumanay, napakabisang tool, napakabisang weapon mga kasomberos ang pagiging mahinahon ng isang tao. Kasi kahit nagalit na yung asawa mo, galit na yung magulang mo, tapos ikaw ay silent ka pa rin, no? Kasi hindi kailangan magsalita, nakikinig ka lang, no? So isa yung actually mabisa na pamamaraan din na magtagal ang isang relasyon mga kasomberos, na kapag ang isa mainit, dapat ikaw malamig. Kapag ang isa nag-aapoy, dapat ikaw cool ka lang mga kasomberos. So ganun siya
Kasi kapag ikaw mainit din ang ulo mo, tapos ang isa mainit din ang ulo, yung partner mo mainit din ang ulo, ay talagang talagang yung apoy po mga kasembreros ay lalaki ng lalaki ng lalaki. Kung siya sumisigaw, ikaw sumisigaw ka rin na asawa. So doon na magsisimula no ang masyadong harsh at saka minsan na nauuwi sa hiwalayan mga kasembreros kapag paulit-ulit na nangyayari. Kasi nga hindi marunong tumahimik, hindi marunong lumamig, maging gentle mga kasembreros. So it's showing kindness and avoiding harshness, no? Iwasan yung pagiging harsh mga kasembreros, no? Yung pagiging gentle. Tapos yung be patient, bearing with one another in love, napakaganda nito. So patience requires enduring difficult circumstances and people without frustration. So ito po talagang talagang tayo po ay natetest lahat mga kasembreros sa patience na ito, no? Pasensya. Pero sa awa ng Panginoon ay nagkakaroon man ng misunderstanding sa loob ng tahanan, pero hindi natatapos ang araw na nare-resolve ito, no? Kasi nga mas malakas ang espiritu ng pag-ibig ng Diyos kaysa sa puot at galit ni Satanas mga kasembreros. So as an application, think about your team, your work, your family. Imagine the power of bringing humility and unity mga kasombrero sa spaces or sa lugar na kung saan po tayo ay kumikilos at gumagalaw araw-araw. So ang virtues na ito ay nakakapag-transform talaga ng conflict at saka collaboration sa stress at saka mag-turn into peace mga kasombrero. So ganun po siya ka-powerful kasi mga spirit ng Diyos to no? Yung love, yung peace, kindness, gentleness, no? Yung patience, yung forgiveness, yung unity, unity in the bond of spirit mga kasombrero, no? Or unity in the spirit in the bond of peace, no? Kasi ang spirito ng Diyos hindi po yan mananahan at titira sa isang tahanang magulo at parating away. Kasi nga yun yung manifestation, yun yung patunay na wala dyan ang espiritu ng Diyos kasi nga parating nag-aaway ang tao o parating magulo mga kasembreros. Kasi ikaw ba naman kung ikaw parating magulo dyan, parang gugustuhin mo ba na tumira, di ba hindi? So ganun din po, mas lalo na ang espiritu ng Diyos. Alright, so yun lang po sa ating Word of God. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, unity, gentleness, no, peace, kindness, patience, and love mga kasembreros, lalo na. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next time, mga kasembreros, paalam po. I love you.